Pinagsama-sama ko na ang mga paborito nyong ulam, pang-almusal man yan, pang-tanghalian at hapunan. Sa mga nakasubaybay sa akin, alam na nila kung saan ako pumipwesto tuwing nagluluto ako. Sa mga baguhan na followers natin dyan, dito ako madalas nagluluto sa gilid ng bahay namin. Hinugasan ko mabuti yung ating gulay para malinis din yung ating kakainin at ihiwain muna natin yung isang blocking tokwa. Sa palengke ko lang pala yan binili yung ating tokwa, tapos ilalaga muna natin yung ating mga gulay katulad ng sitaw, okra, tsaka talong, tsaka dahon ng kalabasa. Pakukuluan lang natin yan ng mga 5 minuto para medyo makrunchy-crunchy pa yung ating mga gulay. Katulad ng sitaw, gusto ko kasi sa sitaw tsaka okra yung medyo makrunchy pa sa, pero sa talong syempre kailangan natin lutuin talaga. Kapag luto na yung talong, luto na din yung ating mga gulay. Maraming salamat nga pala sa mga followers at sa mga kababayan nating OFW na palagi yung panonood. Ingat kayo palagi kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. Tinapon ko lang yung pinakuloang tubig sa ating mga gulay at naglagay ako ng kaunting mantika dahil kakaibang torta yung lulutuin natin ngayon. Nilagay ko muna yung binating itlog, kalahati lang. May lasa na din pala yung ating mismong scramble egg. Tapos nilagay ko yung pinakakalahati sa itaas ng bulaklak ng kalabasa, diba? Kakaiba at masustansya pa. Kapag naluto na yung pinakaitaas na nilagay nating itlog, babalik ta rin lang natin. 2 beses ko pala pinaliktad yan para lutong-luto talaga. Huwag nyong lalakasan yung apoy kapag nagluluto kayo nito ha. Masarap kasi nito yung sakto lang yung pagkaluto. Tapos ilalagay na natin yung nahiwa nating tokwa. Sa pagluluto naman nito, kunting mantika lang sa isang blocking tokwa. Mga 3 kutsara lang yung nilagay kong mantika. Pero paiinitin nyo ng maigi. Yung ganyang pagkaluto lang, shadow fry. Ang masarap kasi sa tokwa, wag natin i-overcook kasi kapag na-overcook siya, yung sobrang pagka-fry na siya, magiging matigas siya at nawawala na yung pinaka-vitamins niya. Ang kasunod, yung paborito nyong isdang galunggong. Alam ko naman kung anong gusto nyong pagkaluto dito, yung malutong. Kaya yan ang gagawin natin ngayon. Ipiprito natin na malutong para makarami din kayo ng kain, di ba? Kapag hindi kasi malutong yung ating pritong galunggong, di ba parang hindi nyo nagugustuhan. Kaya papalulutungin natin. At syempre, hindi makukumpleto dyan kung wala tayong sinangag. Sa sinangag naman, paminta lang ang nilagay ko. Hindi na ako naglagay ng anumang pangpalasa. At kukuha din tayo ng sili nating pananim. Sakto naman, may 3 pirasong hinog na. Kapag may tinanim, may aanihin. Yan ang kasabihan ng mga lola at lolo natin, di ba? Naglagay pala ako ng toasted garlic sa ating sinangag. Mga ilang minuto na lang to, luto na to. Huwag na natin patatagalin. Ilalagay na natin sa ating bilao yung ating sinangag na kanin. Kung nandyan ka pa nanonood, tawagin mo na yung kaibigan mo, kamag-anak mo, buong tropa at kabarangay mo. Kumain na tayo at huwag niyo kalimutan i-share ang video na ito para maraming makapanood at makarelate. At i-follow mo na rin ako para lagi kang updated sa mga video ko. Maraming salamat nga pala sa mga bagong followers at kung bago ka pa lang dito, welcome na welcome ka dito at sisiguraduhin ko sa'yo na magi-enjoy talaga kayo. Napaka-aesthetic naman talaga yung kinalabasan ng pang-almusal, pang-tanghalian at pang-hapunan. At kung umabot ka na dito, maraming salamat sa panonood. I-try mo na din to.